May napapansin ka bang pagbabago? Tuwing papalapit ang mga malalaking okasyon, tulad ng mahal na araw, pansin ito lalo na kung ikaw ay umaasa. Buwan-buwan sa Universal Social Pension, maraming senior citizens ang nagtatanong na ngayon, may maagang bigayan ba ng pensyon ngayong Agosto? Due at 25 dahil sa nalalapit na Semana Santa. At kung totoo ito, kailan eksakto? At higit sa lahat, paano natin masisiguro na hindi tayo iwanan sa mga nagdaang buwan unti nating naramdaman ang mga pagbabago sa takbo ng pension releases, minsan late, minsan maaga, pero na ngayong Agosto usap-usapan sa social media at barangay centers na maaring ilabas ng mas maaga ang pensyon, hindi lang dahil sa Holy Week, kundi dahil na rin sa updated na calendar ng SAE at Net Coordination. Bakit ito mahalaga? Dahil para sa karamihan ng seniors, ang pensyon ay hindi luho, kundi buhay, pambili ng gamot, pagkain at pambayad sa kuryente o tubig. Pero teka muna, totoo ba ito? O baka naman panibagong haka? Haka na naman sa video na ito. Hindi lang tayo basta asa sa chismis. Susuriin natin mismo ang mga opisyal na pahayag mula sa 76 at lokal na pamahalaan. Ilalatag natin ang mga eksaktong petsa ng distribution at kung sakaling may maagang, bigayan ano ang proseso, ano ang requirements at sino ang kwalipikado. Hindi ito basta simpleng video. Isa itong real-time guide para sa bawat Pilipinong pensyoner na gusto ng kasiguruhan, linaw at kapayapaan ng isip. Kaya bago ka magtungo sa barangay o magtanong sa kapitbahay, alamin muna ang buong detalye. Rito nang ikaw mismo ang unang makakaalam sa tunay na galaw ng Universal Social Pension ngayong Agosto, due at 25. Ngayong malinaw na marami ang nagtatanong tungkol sa posibilidad ng maagang bigayan ng Universal Social Pension ngayong Agosto 2. At 25, simulan nating unawain kung ano nga ba talaga ang galaw ng sistema kung ikaw ay isa sa milyong senior citizens sa Pilipinas na umaasa sa pensyon. Mula sa gobyerno, tiyak na mahalaga sa iyo ang bawat araw ng paglabas nito. Minsan kasi kahit isang araw na delay, malaking epekto na agad sa iyong budget, lalo na kung may reseta kang kailangang bilhin agad o may bayarin na may due date. Ngayon ang pinagtutuunan ng pansin. Ang karamihan ay ang papalapit na Semana Santa. Tama ang narinig mo, Holy Week. Bagamat ang Semana Santa ay sa buwan pa ng Abril, may epekto na ito sa takbo ng mga opisina at schedule ng gobyerno, lalo na sa SIP na siyang namamahala sa Universal Social Pension. Marami sa mga nagpa-follow up ng kanilang pension noong mga nakaraang taon ang nakapansin na kapag may malaking okasyon, lalo na kung ito ay religious holiday, may mga pagkakataong na-adjust ang schedule ng payaw. Minsan napapaaga, minsan naman naantala. Pero ang tanong na ngayon, bakit sinasabing posibleng maagang ibigay ang pensyon ngayong Agosto 2 na 5? Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang ginawang internal adjustment ng CV sa kanilang quarterly na schedule. Kung susuriin mo ang Universal Social Pension ay kadalasang binibigay kada quarter. Ibig sabihin, every 3 months. Ngunit dahil maraming lokal na pamahalaan ang humiling na i-advance ang payout para hindi maipit sa long holiday closures ang gobyerno, pinagbigyan ng chiefy ang ilang rehiyon na mag-release ng mas maaga basta't may sapat na pondo at maayos ang dokumento ng mga benepisyaro. Ayon sa ilang insider na taga-Udo, may mga lalawigan at bayan na nagsimula nang mag-prepare ng pirolas earliest Hulyo, ang dahilan upang maiwasan ang pila, maiwasan ang init ng panahon, at siyempre upang maagang makarating ang tulong sa mga senior na higit na nangangailangan, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin mula sa bigas, gulay, karne at kahit mga over-counter na gamot. Sadyang hindi na sapat ang regular na pensyon kung hindi ito napapanahon ng dating. Pero teka lang, paano kung ang barangay mo ay hindi pa rin nakakakuha ng payout? Pwedeng may delay sa validasyon ng listahan o kaya ay kulang pa ang pondo mula sa regional office ay sa hatikan na bantayan ng mga anunsyo ng FTF Big Field Offices at ng inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Kung may kakilala kang kaibigan o kabarangay na may cellphone o magandang ipakiusap na tingnan ang mga official Facebook pages ng inyong lokal na pamahalaan dahil kadalasan doon unang in-upload ang schedule ng payout kasama ang mga pangalan ng benepisyaro at kung saan mismo magaganap ang distribusyon. Ngayon isa sa mga madalas itanong ng mga seniors ay ito, kailangan
pa bang pumila mismo sa covered court o barangay hall para makuha ng pensyon. Depende ito sa sistema ng inyong munisipyo. May mga lugar na house-to-house delivery ang ginagawa, lalo na kung may edad na at hirap. Nang lumakad ang pensioner, pero sa karamihan ng mga lugar, personal, pick up pa rin sa isang designated venue. Kaya kung ikaw ay senior na medyo mahina na ang tuhod, mainam na may kasama kang kamag-anak o kaibigan para sumuporta sa. O habang hinihintay ang payaw, may mga pagkakataon din na urong ang schedule kahit nakapost na. Halimbawa, may bagyong paparating o may emergency na kailangang tugunan ang taste. Kaya ang payo ko sa mga kababayan nating seniors ay simple lang kung may anunsyo na subaybayan ito palagi. Kung wala pang update, wag muna. Mainis o magalit, mas mabuting alamin muna ang dahilan kaysa agad na magreklamo. Sa dami rin kasi ng senior sa bawat barangay, natural lang na maging maingat ang mga opisina para walang malaktawan o madoble ang bigayan. Isa pa sa mga tanong ng ilan ay kung magkano ba ang matatanggap. Ngayong Agosto, kung ikaw ay rehistrado at validated na benepisyaro ng Universal Social Pension, ang karaniwang halaga ay 1-1 kada buwan. At dahil quarterly ang bigayan, ang matatanggap mo ay 3,000 para sa 3 buwan Agosto, Setyembre at October. Pero paalala lang, hindi ito death o suspension. Ang Universal Social Pension ay mula sa Cebu at ibinibigay lamang sa mga mahihirap or indigent senior citizens na walang tumatanggap na regular na buwan ng pensyon mula sa iba pang ahensya. Kung napapaisip ka ngayon paano ako? Wala naman akong pero wala pa rin akong natatanggap na ganyan. Baka hindi ka pa kasama sa official list ng indigent and seniors, maaari kang pumunta sa inyong mustudo para magtanong kung paano mag-apply. May ilang dokumentong kailangan gaya ng barangay, certification, birth certificate, at minsan ay medical records. Hindi man agad-agad maaprubahan. Basta kumpleto ka sa requirements, malaki ang sansa mong maisama sa susunod na batch. Balik tayo sa issue ng maagang bigayan. May mga ICE na nag-anunsyo na ng August 5 hanggang August 3 bilang window ng distribution, habang may ilan na August 12 hanggang 155. Ang tanong, may epekto ba talaga ang Holy Week dito? Pero technically, wala pa ang Holy Week sa Agosto, pero ang mas malalim na dahilan ay ang a-adjust ang schedule ng mga ahensya para hindi maipon ang trabaho sa mga susunod na buwan. Parang advanced planning na rin ito. Dahil alam nilang may darating na religious holidays, inihahanda na nila ang sistema. Ngayon pa lang, kung tatanungin mo ako, magandang balita ito. Mas maagang bigayan. Mas maagang ginhawa. Hindi na kailangan hintayin ang huling linggo ng buwan para lang makabili ng gamot o makabayad ng utang sa tindahan. Kaya kung isa ka sa mga seniors na naka-line up na para sa August payout, siguraduhin mong updated ang iyong contact number. Sa Mistudo, may mga lugar na nagsasend ng text, tapos notification o tawag kapag ready na ang iyong pension. At kung ikaw naman ay hindi sigurado, kung kasama ka sa listahan, huwag mahiya magtanong. Ipaglaban mo ang karapatan mong malaman. Ang totoo sa huli, ang Universal Social Pension ay hindi regalo, kundi karapatan. Isa itong pagkilala sa hirap ng buhay at serbisyo ng mga Pilipinong senior na buong buhay ay nagtrabaho para sa pamilya at bayan. Kaya kung may pagkakataon kang makuha ito, huwag mong palampasin, gamitin ito ng tama, ilan sa tunay na pangangailangan, at higit sa lahat, ipasa ang impormasyon sa iba pang seniors na maaring hindi marunong gumamit ng cellphone or internet. Tayo-tayo rin ang magtutulungan para masigurong walang may iwan. Ngayong malinaw na ang proseso at posibleng schedule ng payout ngayong Agosto 2 at 25. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-follow para sa mga susunod na updates at ishare ito sa iba para sabay-sabay tayong makakuha ng tama at tunay na impormasyon. Hindi kailangan magpakasasa sa tsismis kung may access ka sa totoo.